Welcome back. What's up guys? Sa mga traders natin, sa mga fiat traders. Quick TA lang tayo kay BTC for today. May flinat na ako based dun sa previous swing high point. Eto guys, Eto, flinatan ko na to. Naglagay ako ng range dito, ng horizontal line range, yung color blue na yan. Tsaka to, hindi ko rin siya kinonsider itong point na to, itong sweep na to, yung manipulation ni Trump na nakaraan. Hindi ko siya kinonsider yan sa swing low, hindi, kasi very obvious yung ginawa dyan. So ang inano ko dyan is eto. Hindi itong isa, hindi itong mahabang wick na yan. Ito ang akin. Ito ang ginawa kong swing point. Nung last, ito yung wick na range. Para ma-determine ko kung saan ito possible na pumunta. Ngayon, sinukat ko yung range na yan gamit sa Lazy Pib. Na-anticipate ko to na this week pumasok siya dito sa this day or baka bukas, mga ganun, or mamaya lang din pumasok siya dito, mag-entry siya dito sa week na to. I mean sa range na to ni Lazy Pib. So tatanggalin ko yung range, yung na yan, kasi ito yung mga bouncing area niya sa upside. Ito yung dalawang bouncing area na golden pocket kay BTC hanggang dito sa area na to. Itong red tsaka itong yellow na to. Ayun yung ina-anticipate ko na if ever man siya na magkaroon ng price reaction. Kasi sa one day paangat yung niya nag-recover from 98.88 dito sa area na to nung brinik niya tong previous week low. So umabot siya dyan. So pag nireject niya pa tong area na to, ang possible niyang pupuntahan hanggang dito sa 95,441. Itong possible na babagsakan niya na next support natin. So yan, may guide din na tayo. Magpapump to if ever man. Pero mag-move ako ng pag nag-close yung panibagong week. Ang next week range low natin is itong area na to. So meaning to say, mag-move na naman tong mga potential potential support natin na mas bababa pa. So, ganun ko siya tinitignan si market sa daily bias. Kailangan niya mag-retrace bago to mag-pump ng panibagong high. Pag hindi niya to na-reclaim, itong area na to, itong 116 is yun na nga, pag-perform lang yun ng panibagong higher low dito sa area na to, then sudden drop ulit ang mangyayari. Bukas natin malalaman yan. Pero this coming week, nakikita ko dito, magpapump ito si BTC. Kaya magsiset ako ng buy position. Medyo napaaga yung buy position ko kanina. Stop out ako eh. So yun ang insight ko dito kay BTC. Sino ba? Tingin tayo kay Solana. Tingnan ko kung may potential entry tayo sa Binance spot. Okay. Ay, meron pala akong na ito. Dali. Hindi, sige, diyan ko na i-perform.
Dito na, dito na. Mas malaki ang data na ito. Baba ko ng mas 1 week. Tingnan ko ng micro time frame. Ay, macro pala, sorry. Kung itong pagbabasihan ko. Sige, let's locate. Tingnan natin ang Elliott na ito sa 1 week. 1 week perspective. Ito ang sa akin kay Solana. Since na tapos naman na yung previous Elliott dito. Meron nangyari na dyan. Sa 1 day, very obvious yan. Ito ako ngayon sa 1 week. So, sa 1 week, double check ko nga 1 day. Okay. Hindi. Ito yung ito yung magiging wave 1 ko dyan. Itong area na to. Ayusin ko nga. Ayusin ko muna. Ba? Yan ang wave 1 ko dun. For 1 week. So, lagyan na natin. Binance ang kinuha ko guys. So, hindi na ako nag-Mexi kasi pambading yung Nexi. Ay, sorry. Madalas. I mean, mas paano yung yung data ng Binance kesa sa Mexi. So, ganito ko lang muna. Move ko na lang yung mamaya. Okay, ayusin natin.
Ba't gumalaw yung ano? Dali nga. Ba't gumalaw yun? Uy, ano ba? Antay, bakit nandoon? Taka ako dun. Plot ko lang ito muna. Okay. Hindi yan. Ba ako nga muna. Akala ko na-platon ka na maayos yun. Sorry, my bad. Okay. Kailangan saktong sukat, guys. Okay. Okay na siguro to. Konti pa. Okay, pwede na yan. Okay. Ayun. Babain na natin. Keno lang pa rin. Okay. Ayan, para sa ito nakalagay. Akin lang to guys, ganito ko mag ano ng Elliot. So yan. Okay, locate. ABC.
Okay, dahil meron na tayo niyan. Lock ko lang, then hide ko muna. So, alam ko na yung bias direction ko. What? Niloko na. Huh? Niloko na yun. Okay, tignan naman natin tong area na to. Tignan ko nga. Okay. Forecasting. Taba ko muna yan. Kung natataka kayo guys, bakit ganyan pa yung ginagawa ko simpleng sagot lang yun guys, very obvious naman. Siyempre kaya mga pinaplat ng ganyan na maayos yung fib retracement mo or yung tinatawag namin lazy fib. Kasi nga, common sense, panukat kasi siya. Paano mo masusukot yung eksaktong price kung hindi mo naman kinuha din sa eksaktong area kung saan siya bumagsak. Very obvious. 1, 2, 3. Yung ABC nyo. What? Pala man tong ads na to. Okay. Konti pa. Okay, pwede na yan. Lock ko muna siya. Okay. Saktong-sakto dun sa area ng lalampas lang din ng konti. Pero nasa ang price na ba ngayon si Solana? Okay. Andun pala siya sa area ng ng 618. Naglalaro siya sa area ng 618 natin. Binabaan na nga nyo. Ngayon naman, bago ko to siguro hanap ako ng shorting dito since pababa kasi. Hanap mo siya ng shorting.
dito sa 0.5 level. Since tinagusan naman yan eh. 0.5 level retest. Ako dyan ako magbibitaw ng entry position, ng short position. May may buying pressure. So yan, dahil na-markingan ko na siya, hanapin ko lang yung gusto ko makita yung pinaka-range ko. Or tingin din tayo na range, volume, profile. Saan ba naglalaro ang price? So galing. Yung POC nasa sakto ng 0.5 area. So hahatakin to pataas. Pwede ako dito mag-setup ng buy long. Buy long setup. Ayan malinaw din dito sa sa ating assassin. Ang ating MACD. Tingnan ako ng volume. May enough volume ba? Puro selling pressure yung volume. Baba ako ng 1 hour. 4 hours muna. Kung may makikita kayo guys, yan yung area ng session. Kasi gusto ko ngayon, pag wala akong pattern, kailangan kong makita yung range. So makita yung area ng session niya. Kung saan yung kabuuhang session, saan yung start niya, kasi may bago ako ina-apply ngayon. I mean, hindi siya bago, matagal ko nang ginagawa to. Yung range candle na yan. Na inaral ko lang din along the journey. Mamagnetin niya nandito guys. Seryo na to. Pwede ko tong pasukan ng long kung tutusin. Tingin muna tayo ng possible baseline. Meron ba tayong baseline dito? Kung maghanap tayo sa 1 hour. Meron naman. Meron, kaso brinik niya rin eh. So ayun, etong aking Solana for this for this episode. Mukhang maganda to pag plinatan ng ay, mali. Kasi I saw something. Okay. Halos sa wave 5, wave 3. Ang pupuntahan na ito kung magmamaterialize yung Elliott na ito. So, antayin ko na lang muna itong bumaba. Bababa ito kung applyan ko ito ng Elliott approach. O, tayin ko ito bumaba. Ay, ito na pala yung pinakamababa niya ata. Ay, hindi. Ito na nga ba? Ay, hindi, meron pang mas mababa. Okay. Mag-start na siya ng rally.
Wait, W pattern yun ah. W pattern tong area na to. I saw a pattern, guys. I saw a W pattern. Ito. Teka nga, medyo naalibadbaran ako dun sa ano. Event. This key. Alisin ko muna yung session. Tignan ko na lang kung anong ano na. Yan, okay. W pattern. Sakto pa rin yung bias ko. Sakto pa rin nga. Sakto pa rin nga ang aking bias. Temporary retracement ang nangyayari. Lagyan natin ang nasaan na yung ano na ito. Okay, trendline base. Saan yung possible bounces na ito? Maglang ako dito. So hindi ko kagad nakita ito nung nakaraan. Okay lang yan. Dito na. Ito na lang. Yan. Ayan. Hanggang dito yung target ko niyan sa PO, ano? Sa POC niya. Upon wave 5. Yan ang gagawin ko dyan. So, yun lang muna ang TA ko ngayon, guys. Sol BTC muna tayo. So, wait ako ng buying entry kaya, no? Kay BTC. And, bumabagsak na naman siya. Wait lang din ako ng pullback nito ng Solana. Pwede ko itong bitawan siguro ng short. Update ko kayo, guys. So, yun muna tayo, guys. Peace out.